Luto tayo ng gambas al ajillo. So una, linisan muna natin yung shrimp natin. Natanggal na yung intestine niyan. Tinatanggal ko na lang yung ulo tsaka balat. Tapos set aside. Gagamitin natin yan mamaya. Tapos i-ready na yung garlic, parsley at olive oil at yung sili. So olive oil muna. Hindi pa bukas dito yung kalan, yung apoy. Wala pa yung apoy. Tapos garlic. Ano yan, thinly sliced garlic. Tapos, feeling ko kulang pala yung nahiwa ko. So, naglagay ako ng minced garlic. Kasi akala ko, kasya na, akala ko, nakalimutan ko na hindi pala minced garlic ilalagay ko. So, nag-explain talaga ako. Lagay mo na yung stock ng parsley, tapos yung sili. Ayan, para lang mag-infuse dun sa olive oil, sa extra virgin olive oil. Kung may itatama ako dito sa recipe na to, sana dinamihan ko pa ng olive oil. Yan, sige. Infuse lang para yung lasa nung lahat ng yan ay mapunta dun sa olive oil. Tapos ilagay mo na yung shrimp mo. Yung shrimp na yan, inasinan ko na din yan. So, ayan. Baliktarin mo lang yan pag orange na siya. Ayan, so baliktarin mo na. Hindi ko makain ng shrimp yung asawa ko unless tempura. Pero ito, nagustuhan niya to. Tapos, pinapartneran lang namin ng tinos na bread, yung French baguette. So, masarap yan. So, ayun. Inilagay ko, yung sa totoong recipe nito, okay na yun. Yun na yung parang pinaka-sauce niya, yung olive oil na may garlic, sili, at parsley. Kaso, dahil ayaw nating itapon yung ulo ng ganun-ganun na lang. So, kailangan dikdikin natin para lumabas yung lasa. Tapos, nilagyan ko yan ng chili, ng chili flakes. Tapos, dinagdagan ko na, ayun na nga, dinagdagan ko na ng olive oil. Pero parang kulang pa rin yan. Tapos, ayun, pagkatapos nun, ilagay mo na dun sa ibabaw nung shrimp. Tinanggal ko yung shrimp na una kasi nga, ma-overcook naman siya. Ayan, nilagyan ko pa rin ng salt, konting olive oil, at parsley. Dahil why not? Para meron tayong pa-presentation dyan. Ayun. So, ang sarap nito, pika-pika, or I think pwede ring pulutan. Kain!